Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan, alas 5:01 ng umaga, Philippine Standard Time. Sakay pa rin po ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito ngayon sa MCGI Charity Center sa Show Capital ng Pilipinas, ang Marikina City. Sa mga kasambahay po na nais magpakonsulta ng libre sa MCGI Clinic, maaari pong magtungo dito sa 141 E. Rodriguez Avenue, Marikina City. Registration time, alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga. Ang MCGI Charity Center ay bukas po sa lahat na mga kapwa-tao nating nangangailangan. Ano man ang wika, ano man ang lahi o kalagayan sa buhay o relihiyon. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-17 sa buwan ng Enero taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako po si Annie Rentoy. Uulitin ko po mga kasambahay, sakay pa rin ako. Sakay pa rin ako ng UNTV Radio Mobile Booth na narito sa Marikina City. At syempre, makakasama natin sa ating global news, ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia, para ihatid naman ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nina, magandang umaga sa iyo. Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Nagpulong ang Pilipinas at China sa ika-10 bilateral consultation mechanism sa Xiamen, Fujian upang talakayin ang sitwasyon sa South China Sea at iba pang bilateral na issue. Nagkasundo ang dalawang panig na ipagpatuloy ang provisional arrangement sa rotation and supply o RORI mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Napag-usapan din sa pulong ang positibong resulta ng naturang kasunduan sa pagpapababa ng tensyon sa rehiyon. Gayunpaman, nagpahayag ng pagkabahala ang Pilipinas sa mga aktibidad ng Chinese Coast Guard sa Philippine Maritime Zones na labag umano sa UNCLOS at Maritime Zones Act. Hataw Balita ngayon. Ilagdaan kahapon ang kasunduan ng Pilipinas at Finland na layong palakasin ang ugnayan sa labor mobility at benepisyo ng OFWs, lalo na sa healthcare sector. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, target ngayong taon ang pag-hire na hindi bababa sa 100 Filipino health workers. Bukas din ang Finnish government sa pagkuha ng skilled workers kabilang nursing staff at caregivers. Nevertheless, we do have our systems where we have our Filipino workers express their issues and concerns in a manner that will provide more protection and improve, again, the bilateral labor relations between the two systems and relations between the two countries. Hataw Balita ngayon. Hawak na ng mga otoridad ang 10 sa 29 na pulis na may warrant of arrest mula sa Manila RTC Branch 44. Matapos masangkot sa kontrobersyal na operasyon noong October 22 na nagresulta sa pagkakasabat ng 990 kilos ng shabu. Ayon kay Police Brigadier General Jean Fajardo, 9 ang naaresto at 1 ang sumuko, kung saan 8 dito ay aktibo pang pulis habang 2 ang optionally retired. Tiniyak ng PNP na tuloy ang pagsasampa ng kaso at hindi palalampasin ang maling gawain ng mga pulis. So tuloy-tuloy po yung efforts po ng task force na binuo po para i-account at i-arestuhin po itong mga police, both active and optionally retired and dismissed, para po masiguro po natin na maisusumiti po natin sila sa jurisdiction po ng korte. Hataw Balita ngayon.
Tapos na ang inquest proceeding sa 29 na dayuhang nahuli sa isang private resort sa Silang, Cavite. Nasangkot naman sa operasyon ng small-scale pogo. Ayon sa PAOK, walang visa at passport ang mga ito, kaya posibleng ma-blacklist at pagbawalan ng muling pumasok ang mga ito sa bansa. Minamadali na ng pamahalaan ang pagsasampa ng kaso at deportation upang maiwasan ang karagdagang gastos. Ang marching order ni IS is talagang tugisin. And it's not only sa PAOK but also yung Department of Interior and Local Government, yung DOJ, they were also told by the Executive Secretary to fast track yung pagpapile ng kaso. And of course, yung sa deportation, kasi under the DOJ, it's the National Bureau of Investigation and the Bureau of Immigration. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang inventory sa mga naimprentang balota na hindi na magagamit dahil sa restraining order na nagbunsod ng pagbabago sa listahan ng mga kandidato. Ayon sa COMELEC, ililipat ngayong araw ang mga balota sa kanilang warehouse sa Laguna na sasaksihan ng COA, political parties at iba pang stakeholders. Target ng COMELEC na simulan ang muling pag-iimprenta ng mga bagong balota sa Lunes, Enero 20. The most ideal is really Monday, whether it's Monday afternoon or Monday evening, basta importante sana makapag-imprenta tayo sa darating na Lunes. Hataw Balita ngayon. Maaaring umabot na sa 755 billion pesos ang kabuang resources ng PhilHealth ngayong 2025. Ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo. Kabilang dyan ang 150 billion pesos na surplus funds, 280 billion reserves at 203 billion pesos direct contributions. Kasama na rin dito ang 80 billion pesos unfunded allotment, 21 billion unreleased appropriations mula sa PCSO at PAGCOR at 21 billion pesos na investment income. Sa kabila ng walang government subsidy sa 2025 budget, tiniyak ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi maapektuhan ang serbisyo ng PhilHealth. Hataw Balita ngayon. Mababayaran na ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang unpaid claims sa mga pribadong ospital. Ito ay matapos aprubahan ng Office of the Government Corporate Counsel o OGCC ang pagbabayad sa mga denied claims. Pagtitiyak pa ni PhilHealth Senior Vice President Renato Linciaco Jr., kahit late submission ang dahilan ng pagka-deny, mababayaran ito basta't aprobado ng board. Nauna nang sinabi ng FAPI na nasa 4 billion pesos hanggang 6 billion pesos ang utang ng PhilHealth sa mga miyembro nito mula 2020 hanggang 2023, habang patuloy na inaapila ang iba pang claim na aabot naman sa 10 billion pesos. The last week, Mr. Chair, we received already the response from the OGCC that the board, the corporation can pay this account, Mr. Chair, meaning even na deny na siya in the past due to late submission, ito po ay babayaran po ng corporation once it will be approved by our PhilHealth Board, Mr. Chair. Hataw Balita ngayon. Ibababa ng kadiwa ng Pangulo ang presyo ng bigas sa ilalim ng Rice for All program mula 40 pesos kada kilo sa 38 pesos per kilo simula January 17. Ayon sa Department of Agriculture, bababa ang presyo ng mga bigas na pasok sa RFA 25 o yung mga 25% broken rice. Bukod dito, may iba pang murang bigas tulad ng RFA 5 na 45 pesos ang kada kilo, sulit rice na 36 pesos ang kilo, at NFA rice naman na 29 pesos per kilogram para sa mga sektor na nangangailangan. Plano rin ng DA na palawakin ang mga KNP kiosks at maglunsad ng mobile kadiwa gamit ang 24 truck na binili ng Food Terminal Incorporated o FTI. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of Agriculture DA na sisimula nila ang pagbebenta ng NFA rice sa mga LGU at ahensya ng gobyerno
sa Metro Manila sa Pebrero sa halagang 36 pesos kada kilo. Ayon kay DA Secretary Francisco Tio Laurel Jr., maaring ibenta ito ng LGU sa publiko sa presyong 38 pesos kada kilo, habang posibleng bumaba pa sa 33 pesos kada kilo sa Marso. Layunin ng programa na matulungan ang mga consumer at magsasaka, at tiniyak ng DA na hindi ito gagamitin para sa politika. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan na ng Department of Trade and Industry ang pagtataas ng presyo ng 63 pangunahing bilihin simula sa susunod na buwan. Ayon kay Trade Secretary Cristina Roque, kasama sa mga produkto na tataas ang presyo ay ang sardinas, kandila, baterya at powdered milk. Maglalabas ang DTI ng updated SRP bulletin para ipaalam sa mga mamimili ang mga pagbabagong ito. Ayon kay Roque, naiintindihan ng DTI ang pagtaas ng gastos sa raw materials at labor na kinakaharap ng mga manufacturer. Hataw Balita ngayon. Dumating na sa bansa ang labi ng OFW na si Jenny Alvarado mula Kuwait. Matapos ang insidente ng maling cadaver delivery noong January 10, ayon kay DMW Undersecretary Felicitas Bay, sinalubong nila ang labi kasama sa DMW Secretary Hans Leo Kapdak, OWA at ang pamilya ni Alvarado. Nakatakda ng sumailalim sa autopsy ang labi habang patuloy na ang investigasyon sa kanyang pagkamatay sa umano ng suffocation noong Enero 2. Tiniyak ng DMW ang tulong pinansyal at legal para sa pamilya ni Alvarado, lalo na sa 3 niyang minor de edad na anak. Hataw Balita ngayon. Tinututukan ng Department of Migrant Workers ang posibilidad na suspensyon ng deployment sa Kuwait matapos ang pagkamatay ng Pinay OFW na si Jenny Alvarado dahil sa asphyxiation mula sa nasusunog na uling. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kapdak, kasalukuyan nilang nire-review ang mga polisiya sa deployment at tinitingnan ang mga hakbang tulad ng suspensyon o karagdagang restriksyon sa pagpapadala ng mga OFW. Pinag-uusapan din ang mga lapses sa proseso, kabilang ang maling pagpapadala ng labi ni Alvarado noong Enero 10. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita naman sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Nina Bascon mula sa Victoria, Australia. Good morning, Annie. Nananatili sa ilalim ng extreme dry at windy weather ang Los Angeles at Ventura County na nagdudulot ng panganib ng malawakang sunog. Ito ang humahataw na balita ni Abby Valdez. Hataw Balita ngayon. Tumaas ang panganib ng sunog dahil sa malalakas na hangin at napakababang relative humidity na umabot sa 8% noong Miyerkules. Naitala ang pinakamalakas na hangin sa west at north ng Los Angeles, partikular sa mga bundok at patataas na canyon kung saan umabot sa 50 hanggang 70 miles per hour ang wind gusts. Pagpasok ng Huwebes, bahagyang bumuti ang lagay ng panahon dahil tumaas ang humidity at nagkaroon ng posibilidad ng kaunting pag-ulan sa Southern California. Nagpaalala naman ang National Oceanic and Atmospheric Administration o NOAA na posibleng bumalik ang malalakas na Santa Ana winds mula Miyerkules hanggang sa Sabado ng susunod na linggo na may 40% hanggang 60% chance. Dahil sa epekto ng La Nina sa Pacific Ocean, nananatiling tuyo ang Southern California habang ang mga bagyo at ulan ay nalilihis patungo sa Hilaga. Inaasahan ng mas tuyo pang lagay ng panahon sa susunod na 3 buwan. Abby Valdez, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Pinaiiral ni President-elect Donald Trump ang kanyang matagal ng banta na magtakda ng kondisyon sa mga tulong para sa sunog sa California. Ikinagalit naman ito ng Democrats at sinabing magpapalala lamang ito ng sitwasyon. Itong humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. Iminungkahi ng ilang Republicans na isama ang pondo ng gobyerno o pagtaas ng debt ceiling bilang kondisyon sa tulong.
Ang iba pinipersang baguhin ang water policies ng California. Ang pagpigil ng pagbibigay ng natural disaster aid para maisulong ang pulisiya ay magdudulot ng paglala ng sigalot sa pagitan ng Republicans at Democrats. Ang mga pondo para sa hurricanes Republican states ay naipasa ng walang kondisyon, ngunit 2 senador mula sa California ang pumipigil sa tulong sa Los Angeles. Ayon kay House Speaker Mike Johnson, kailangang magkaroon ng pulisiya ang tulong. Binatikos din niya ang liberal policies ng California at ang pamamahala nito sa natural resources. Patuloy namang inireklamo ni Trump ang water policies ng estado. Sinabi ng mga Democrats na maling impormasyon ang ipinapalaganap ng kampo ni Trump. Hindi raw kulang ang tubig sa Southern California, bagkus puno ang mga reservoir. Nakita ang pagkakaiba sa pag-aaral sa pagkumpara ng Hurricane Katrina sa New Orleans noong 2005 dahil sa hindi tamang pagmantina ng mga dike. Nangako naman si President Joe Biden na magbibigay ang gobyerno ng 100% na initial disaster response sa loob ng 180 araw. Hindi naman tumugon ang transition team ni Trump kung kailangan pa ng kondisyon o babaguhin ito ang tulong ng gobyerno. Hindi pa tiyak kung ano ang gagawin ng Kongreso para sa wildfire relief habang hinihintay pa ang gastos sa pondo dahil hindi pa tuluyang naapula ang apoy. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagpulong sina Prime Minister Justin Trudeau at ang mga premier ng mga lalawigan ng Canada upang pag-usapan ang mga hakbang kung sakaling magsimula ang isang trade war laban sa Estados Unidos. Isa sa mga tinalakay ay ang paggamit ng mga likas na yaman tulad ng langis bilang bahagi ng kanilang estratehiya. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita Ngayon. Pinulong ni Prime Minister Justin Trudeau ang mga lider ng 13 lalawigan at teritoryo ng Canada sa Ottawa upang mapagkasunduan kung papaano tutugon sa mga banta ni President-elect Donald Trump na magpataw ng 25% na taripa sa lahat ng kalakal na inaangkat mula sa Canada. Binabalak nilang magtakda ng mga retaliatory tariffs at suriin ang mas matinding hakbang tulad ng paglalagay ng buwis sa langis, uranium at potash upang mapataas ang presyo ng mga produktong ito para sa mga mamimili at negosyo sa Estados Unidos. Suportado ng ilang premier tulad ni Ontario Premier Doug Ford ang retaliatory tariffs at binanggit na hindi pwedeng palampasin ang ganitong pag-atake. Gayunpaman, ang mga premier ng Alberta at Saskatchewan ay tumutol sa ideya ng paglalagay ng export taxes na itinuturing nila na hindi epektibo. Ayon sa premier ng Saskatchewan na si Scott Moe, mas mabuting iwasan na lang ang taripa at magtulungan upang mabawasan ito. Sa kabila nito, ipinahayag ni Trudeau na may pagkakataon ng Canada at Estados Unidos na magsanib puwersa sa larangan ng enerhiya, kung saan may mga mahalagang mineral ang Canada na maaaring magbigay ng tulong sa technological transformation ng ekonomiya ng Estados Unidos. Sa kasalukuyan, 4 na milyong barel ng langis kada araw ang ipinapadala ng Canada sa Estados Unidos. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsimula na nitong Miyerkules ang pagpapalaya ng mga bilanggo sa Cuba na nakulong matapos ang mga anti-government protest noong 2021. Ang pagpapalaya ay bilang pagtupad sa kasunduan sa pagitan ng Cuba at Administrasyong Biden. Ito ang humahataw na balita ni Jenny Rico. Hataw Balita Ngayon. Pinalaya ang 553 bilanggo sa Cuba matapos ang anunsyo ng Biden administration na aalisin ang Cuba sa terrorism blacklist. Ang mga bilanggong ito ay kasama sa mga protestang naganap noong July 2021 na itinuring na pinakamalaking pag-aklas mula pa noong panahon ni Fidel Castro. Ayon sa rights groups, hindi bababa sa 1,000 tao ang naaresto pagkatapos ng mga demonstrasyon. Kahapon, araw ng Miyerkules dito sa North America, ay pinalaya ang nasa 15 preso at inaasahan pa ang pagpapalaya ng iba. Wala pa namang naging komento si President-elect Donald Trump tungkol sa hakbang na ito ni President Biden. Jenny Rico, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon.
Inilunsad sa Australia ang gamot na maaaring magbago sa buhay ng mga may myelofibrosis, isang bihirang uri ng bone marrow cancer. Ito ang humahataw na balita ni Danny Delieva. Hataw Balita ngayon. Inaprubahan na sa Australia ang paggamit ng Omjara, isang gamot laban sa blood cancer na nabuo ng mga mananaliksik sa Melbourne sa loob ng 3 dekada. Isang beses kada araw ang pag-inom ng gamot para sa myelofibrosis, isang uri ng cancer sa bone marrow na nagdudulot ng paglaki ng spleen at matinding anemia. Apektado ng myelofibrosis ang isa sa bawat 100,000 Australiano, partikular ang mga nasa edad 60 hanggang 70. Sa dami ng uri ng blood cancer na umaabot sa 120, hinimok ng mga eksperto ang publiko na kumonsulta agad sa doktor kung may nararamdamang pagbabago sa kalusugan. Natuklasan ni na Professor Andrew Wilkes at Dr. Chris Burns noong dekada 80 sa Parkville ang Janus kinase protein na may kaugnayan sa sakit. Matagal nilang pinag-aralan ng molecule nito hanggang sa makamit ang milestone na ito. Ang Omjara, kilala rin bilang momelotinib, ay aprobado na sa Europa at Estados Unidos. Inaasahang maisasama ang Omjara sa Pharmaceutical Benefits Scheme ng Australia ngayong 2025 upang masigurong magiging abot kaya ang gamot sa mga pasyenteng kailangan ng regular na pagsasali ng dugo. Danny Delieva, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Victoria, Australia, ako si Nina Bascon. Magandang araw po. Hataw Balita ngayon. Malaking hamon sa pagluluwag ng trapiko sa Baguio City ang kakulangan ng tamang loading at unloading zones. Upang masolusyonan ito, binuksan ng pamahalaang lungsod ang isa sa mga sakayan sa Botanical Garden. Si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Binuksan na sa publiko ang kahabaan ng Leonard Wood Road ang panibagong living street sa Baguio City na maaaring pahingahan ng mga bisita, bikers at ng mga residente. They can use this park as for their own convenience naman. And then, of course, traffic, it could ease out traffic kasi meron namang parang alternate na road that this vehicle will pass through. Tampok sa living street na ito ay ang bike rack, mga naggagandahang mahalaman at iba't ibang mga nakakaaliw na mga disenyo na nakaka-good vibes at nakakapawi ng pagod ng mga pumupunta sa lugar. Ayon sa pamunuan ng Baguio City Engineering Office, makatutulong din ito sa pagpapaluwag ng trapiko lalo na sa may Botanical Garden. Sa kabuuan, 4 na loading at unloading zones ang nagawa habang tinatapos pa ang isa sa Bayan Park sa Aurora Hill. Yung project na ito is it's more of the recovery of Forbes Park, no? But aside from that, it's also part of the loading and unloading project ng city. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, maraming kinaharap na hamon ang naturang proyekto, kaya naman nagpasalamat ang alkalde sa lahat ng sumuporta at tumulong sa inisyatibong ito. Finally, natapos din. Because it took us more than a year to finish this. Because we encountered a lot of challenges, a lot of controversies surrounding this park. Parang it's just a terrain. Now it's a park. Dagdag pa ni Magalong, hindi pa ganap na tapos ang kabuuan ng proyekto dahil kasalukuyang nasa konstruksyon pa ang kabilang bahagi nito. Para sa siklistang si Mang Jones Ramos, malaking tulong ito dahil mayroon na silang pagpapahingahan tuwing sila ay nagbibisikleta sa lungsod. Malaking tulong ma'am itong mga ganito na parks na ginagawa ng City of Baguio. Lalo na sa aming mga bikers. Pag ganitong may mga rides kami, pwede kami magpahinga dito, pwede kaming mag-stay kung kakailangan. Napakalaking tulong po. Hindi lang sa amin, pati rin sa mga ibang namamasyal. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon.
Aabot sa 5 milyong magagawang Pilipino ang posibleng mawala ng trabaho ngayong taon dahil sa Artificial Intelligence o AI at climate change. Ayon sa Federation of Free Workers, 14% ng kabuang workforce sa bansa ang maaring mapalitan ng AI, habang 2.3 milyon naman ang nawala ng trabaho noong 2024 dahil sa epekto ng bagyo. Sinabi rin ng FFW na kinakailangan ng masusing paghahanda upang maharap ang mga hamon sa agrikultura at heat stress na inaasang mararanasang muli ngayong taon. Hataw Balita Ngayon! Inirekomenda ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na itakda ang oras ng trabaho ng gobyerno sa National Capital Region mula 7 o'clock in the morning hanggang 4 p.m. Ito'y upang mabawasan ang traffic. Suportado ito ng mga lokal na opisyal tulad nina San Juan City Mayor Francis Zamora at Pasay City Mayor Imelda Calixto Robiano at sinasabing makakatulong ito sa pag-iwas sa peak hours ng trapiko. Ang rekomendasyon ay isusumiti sa Office of the President matapos ang konsultasyon sa mga alkalde ng Metro Manila. Hataw Balita Ngayon! Inaasahang igagawad ng Department of Transportation ang natitirang civil works contract packages para sa Metro Manila Subway Project sa kalagitnaan ng 2025. Sinabi ni DOTR Undersecretary Jeremy Regino na kasalukuyang higit sa 50% na ang progreso ng proyekto. Target ng DOTR na buksan ang bahagi ng subway mula Valenzuela hanggang Ortigas sa katapusan ng 2029, habang ang buong operasyon ay inaasahang magsisimula sa pagitan ng 2030 hanggang 2031. Hataw Balita Ngayon! Makakasama natin ngayong umaga si DOTR Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega para pag-usapan ang pondo ng DOTR at ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Yes. At this point, mga kasambahay, bibigyan natin ng daan si Yusek Ortega. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat for joining us this morning. Hi Annie, good morning. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat. Unang tanong po, Yusek Andy. Mas mababa po ang natanggap na budget ng DOTR ngayong 2025. Magkakaroon ba ng epekto sa mga proyekto ng DOTR? At isingit ko na rin, kakailanganin ba ng DOTR yung mga paggamit nila ng unprogrammed appropriations para ponduhan ang mga proyekto? At kung sakasakali, ano naman ang mga maapektuhang mga proyekto kung sakaling magkakaroon ng problema? Yusek, nasa inyo pagkakataon. Maraming salamat po. Yes, alam mo Ani, there are times, may mga pagkakataon talaga na yung budget na nakukuha natin sa Kongreso ay mas bababa sa hiniling natin gaya sa 2025. So talagang nangyayari yon. Ngunit on the part of agencies gaya ng DOTR, meron naman kaming paraan para maituloy ang programa, especially if the program will take like 10 years, 5 years, or 3 years. Tama ka, may mga budget tayo or rather, may mga pondo na pwede natin kunin sa unprogrammed or may mga proyekto tayo na merong loan ito. So habang kulang or walang pondong naibigay kunyari ang ating Kongreso, we could get a certain amount from the loan proceeds. So suma total nito, Ani, tuloy-tuloy ang programa. Maybe mapabagal ng konde, maybe yung achievement for the year will not be as high as we expect. But definitely, tuloy ang programa ng DOTR. Alam mo naman, yun ang utos sa atin ng ating Pangulo, and these are programs na makakatulong sa ating mga mananakay. Okay. Yusek Andy, pwede bang banggitin nyo kung sakasakali, ano yung mga proyekto na pwedeng tamaan nito po? Alam mo, marami kaming programs, no? Like sa rail, no? Yung sa mga subway natin. Tapos meron tayo dito sa aking parte, sa road. Meron tayong project dito ng mga modernization ng modern vehicles. Meron tayo dito yung sa projects natin sa Cebu. Meron tayo sa Davao.
And then also in other sectors, marami itong mga proyekto. Alam mo, sa priority projects ng ating government na 100 at mahigit, halos kalahati nito ay nasa DOTR. Ganun po karami ang proyekto natin, no? But definitely, siguro, in some areas, hindi mo napapansin na kahit nakulang ang pondo, tuloy-tuloy po rin yun na ginagawa ng ating ahensya po. Okay. So kung maaantalaman, mga ilang taon kaya ang pagkaantala nito, ASEC, ay Undersecretary Andy? Yeah, depende yan. Sometimes hindi mo mararamdaman kasi pwedeng... Yeah, sometimes hindi mo mararamdaman kasi pwedeng bawiin yung pagkabagal sa taon na to the following year. Ika nga, there are times, may mga panahon na pwedeng bawiin yung pagkabagal ng isang taon. But definitely, kung meron talagang pagbababa ng budget for the year or sometimes parang nasisiro ika nga, talagang pwedeng umabot na mga 1 year ang delay na mga ito. Ngunit, sabi ko nga earlier, talagang kailangan ituloy natin ito. Gaya itong sa topic natin, sa modernization o yung Public Utility Vehicle Modernization or tawag na PTMP, hindi namin nakabit yung budget na gusto namin. Ngunit, we always work with whatever is given to us. Dahil meron naman po tayong paraan na pwede muna tayo mag-focus sa isang bagay para po maituloy yung ating programa. Okay. Matanong ko naman po kayo, ito rin ang nais malaman ng ating mga kababayan. Yusek Ande, ano po ba ang status ng pagpapatupad ng Public Transport Modernization Program? First of all, alam mo, na-achieve natin yung isang bagay na siguro mahirap maisip na ma-achieve, which was to put a deadline, no? Yung consolidation, alam mo yung deadline ng consolidation, yung talagang ika nga parang pagsasara na natin ng programa dahil kailangan natin malaman kung sino ang gustong sumama sa programa. Nagawa natin yan last year at umabot pa nga tayo ng 86%, ha? Sa 100 na mga prangkisa sa buong Pilipinas, 86% ang nagsabi tuloy at sama kami sa programa. So we had a successful year nung isang taon sa consolidation. So ngayong taon naman, these 2 years, 2025 at 2026, ang kinoconcentrate ng DOTR dito sa road sector, yung tinatawag na route rationalization. Ito yung buong bansa. Different LGUs na magkakaroon na ng studies kasamang DOTR, LTFRB para malaman ano ba ang mga ruta na kailangan dagdagan ng sasakyan, bawasan ng sasakyan, ano ba ang mga ruta na bago na kailangan nating gawin dahil may mga factories, may mga subdivision na or dumami na nakatira sa certain routes. Yun ang kinoconcentrate natin for the next 2 years. Tulungan to ng DILG, LGU, and hopefully once we achieve this 2-year objective, after that, doon pa lamang magsisimula yung obligasyon ng ating mga kooperatiba na magpalit na into modern vehicles para naman talagang more convenient, environment-friendly yung mangyayari naman sa pagsakay ng ating mananakay. So yun ang concentration namin, 2 years, route rationalization. Ito, yes. Yusek Andy, isa na lang po. I'm sorry. Yung tungkol dito po sa type ng sasakyan, environmental friendly, sirain, ang daming pumipintas po dito. Ano yung gusto nyo pong ipagbigay alam dito? Tama ba na pwede rin tayo na i-utilize natin yung sariling atin? May mga naririnig na tayo ng mga proposal, yung jeepney na made in the Philippines, baka po pwede yan. Mayroon ba kayong gustong ibigay na information tungkol dito? Kasi itong minibus, kung tawagin, ay sirain daw po. Kawawa naman yung ating mga kababayan na nag-invest para dito. Sirain after hindi pa nagtatagal, sira na po itong minibus na ito. Alam mo, Ani, siguro nagkaroon lang ng malakas na disinformation yung mga ayaw sa programa dahil unang-una, to be very clear, wala tayong sinasabi sa gobyerno na bawal ang disenyo ng traditional jeep. Ini-encourage nga namin yon. Gumawa nga kami ng kasulatan
na kung pwede magkaroon tayo ng mga design sa ating mga modern vehicles na ika nga mabubuhay pa yung traditional jeep in terms of in terms of design, in terms of color, in terms of yung ika nga ramdam mo pa yung jeep, no? Ngunit dapat naman modern na ito in terms of sa makina, in terms of sa size, mas malaki na dapat para mas convenient. Dapat yung pasukan is nasa right side, wag nasa likod kasi delikado. So, in terms of the design, choice po yan ng ating mga kooperatiba. In fact, ini-encourage natin. And definitely, hindi mawawala ang itsura ng jeep sa kalye. Bagkus, meron lang medyo pagbabago para naman for the convenience of our passengers. So definitely, we encourage that. Tapos yung mga sinasabi natin na mga madaling masira, ito siguro may katotohanan naman po yan. If you notice yung mga nung years ago, baka mamaya yung mga pumasok po dito ay hindi talaga umabot sa napakagandang quality. But what's good now, dahil alam na ng buong manufacturing sector na seryoso ang programa dahil natapos ng consolidation, we are now seeing sa opisina ko po ito, kitang-kita ko po yung simula na talagang pumapasok na yung magagandang quality ng mga sasakyan, either diesel, meaning Euro 4 and above, or even electric vehicles. And what's good po dito is dumarami na po ang choices ng ating kooperatiba sa mga magaganda at maayos po na modern vehicles. So that's the effect of the success ng modernization dahil naging mas interesado na po yung different stakeholders sa transportation sector dahil alam nila tuloy ang programa. Okay. At this point po, Yusek Andy, anong gusto niyong panawagan sa ating mga kababayan? And of course, yung ating mga kababayan na talagang until now ay mayroon pa rin po silang mga gustong hinaing na iparating sa ating gobyerno. Yan po ay ang pagpapatigil niyan. Go ahead po, Yusek Andy. Thank you very much. Unang-una, tuloy na tuloy ang programa sa pag-modernization, not only ng sasakyan, ngunit yung sa programa ng transportasyon, and it has been given an approval by the majority of the stakeholders. Kasi sa totoo po, dalawa na lang naman po natitira na talagang ayaw at nare-respeto natin. Ngunit hindi madali dahil talagang changing ika nga ang ginagawa natin. So bukas po lagi ang tainga ng DOTR for any concerns that we should address together para po mas mapalakas yung programa. At the end of the day, this is all about the millions and millions of commuters that we have to serve and we have to work together to achieve po yun. Maraming salamat, Yusek Jesus Ferdinand Ortega. Maraming salamat po. Magandang umaga. Magandang umaga at salamat lagi sa inyo po. Hataw Balita ngayon! At this time, mga kasambahay, makakapanayam naman natin ngayong umaga ang isa sa mga pasyente dito po sa MCGI Charity Center. Magandang umaga po, Mrs. Florentina Makaraig, mula naman ito sa Antipolo Rizal. Good morning po! Ayan, lapit lang po kayo sa microphone. Good morning. Ilan taon na tayo? Ayan, lapit kayo. 70 years old na siya. Ayan. Anong inilalapit niyo po dito sa MCGI? Pag matanda na. Ayan na. Nabingi siya ng konti. O sige, pag matanda na, ano na po? Ano na nangyari? Kaya gusto ko magpa-dental. Magpa-dental. Ang sabi niya, magpabunot. Magpabunot ng ngipin at saka magpapasta. Ayan. Ilan pang ngipin ang bubunutin po? Siguro mga dalawa. Siguro mga. Okay. O doon sa dalawa, wala nang matitira na ano po. Wala na po, tsaka sana mabali. Para bang hindi naman ako ng Opo, gusto niya. Opo. Libre tayo. MCGI Cares. Opo. Libre tayo. Bustiso, yun po sana. Ayan. So, is this the first time na bubunutan po kayo? Hindi po. Nabunutan na kayo before. Kasi nabunutan na kayo before pero hindi kayo nalagyan ng pustiso. Hindi po. I see. Mga ilang taon yon? Kailan nyo nabunutan ng ngipin at hindi nalagyan ng pustiso? Tagal na po eh. Dekada na po ba o century na?
Sige. Sige. Ayan, sabi matagal-tagal na mga kasambahay. So, siya ay magpapabunot ng ngipin, pagkatapos po pasta. O sige, anong gusto niyo sabihin? Napunta po kami dito sa MCGI Cares kasi po gusto namin magpa-dental, cleaning ng ngipin, tsaka yun, yung magpapasta sana, ganun po. Ayan, gusto niya magpa-dental, gusto niya magpabunot ng ngipin. Opo. Malagyan po ng makangiti ng maganda. Wow! Makangiti ng maganda. Makangiti na po. Ayan, kaya siya naglalagay po mga kasambahay ng mask lagi dahil ala siyang ngipin. Ano po ba yan? Sa harap o sa baba? Sa harap po eh. Ayan, sa harap. Oo nga, hindi naman talaga siya makakangiti kasi nasa harap. Okay, mga kasamba, ilan ba ang bubunutin? Dalawa, di ba po? Dalawa lang po. Dalawa, ayan. At after that, magpapasukat ka na ng pustiso. Tama po? Ayan. Maraming salamat. Ayan, may gusto kang sabihin? Opo. Maraming salamat po sa MCGI Cares sa mga ginagawa ng MCGI Cares na kabutihan ng mga... Lapit tayo sa microphone po, Nanay. Nanay Florentina. Ayan. Salamat po sa Diyos. Salamat po. Ayan, gusto namin kayong makita. Pagkatapos na malagyan po kayo ng pustiso. Maraming salamat po. Okay, magandang umaga po. Nanay Florentina Makaraig. Maraming salamat kasama ni Shane. Okay, tuloy tayo sa ating Hataw Balita. Magkakaroon ng free medical clinic para sa ating mga kababayan sa Madrid, Spain sa January 23. Pansamantala namang lilipat sa temporary address ng Migrant Workers Office sa Vienna, Austria na magpapasimula sa January 20. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? May libreng medical clinic para sa ating mga kababayan sa Madrid, Spain ngayong darating na January 23, araw ng Huwebes. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob nila sa araw na ito ay ang consultation, blood pressure at sugar check, basic eye and ear check-up, pati na rin ang prescription ng gamot at referral sa x-ray at blood test. Ang klinik ay bukas mula alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon at first come first serve basis ang sistema. Kaya mga kababayan, wag natin itong palampasin. Samantala, pansamantalang ililipan ang Migrant Workers Office or MWO sa Vienna, Austria simula January 20. Ang kanilang bagong address ay nasa 30th floor ng DC Tower, Donau City, Stras 1220 Vienna. Kung kayo may mga katanungan, maaari kayo mag-email sa kanilang official email address na makikita sa kanilang Facebook page sa facebook.com/PHInAustria. Para naman sa mga babae natin sa Los Angeles, magsasagawa ang Konsulado ng Pilipinas ng Emergency Consular Operations ngayong January 18 hanggang January 25. Ito ay para sa mga naapektuhan ng wildfires at nangangailangan ng passport, travel documents, notarization at iba pang serbisyo. Ang Emergency Consular Operations ay bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Wala pong appointment na kailangan at first come first serve basis ito. Sa Singapore, naghahanap ang Philippine Embassy ng embassy driver at para sa mga interesado, ihanda lamang ang inyong letter of intent, updated resume na may 2x2 photo, kopya ng dependent o long-term visit pass at valid Philippine passport. Ipadala ang inyong mga requirements sa singapore.pe at dfa.gov.ph bago ang deadline sa January 21, araw ng Martes. At para sa iba pang detalye, bisitahin ang kanilang Facebook page sa facebook.com/PHInSingapore. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon! Maraming salamat, Lynn Perez. Mga kasambahay, kung mayroon po kayo mga istorya na nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan. Mula sa awit 103:14.
sapagkat nalalaman niya ang ating anyo. Kanyang inaalala na tayo'y alabok. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga. Ngayon pong ika-17 sa buwan po ng Enero 2025. Sa ngalan ng ating mga kasama, mga bumubuo ng UNTV News and Rescue, yung RMB team. Narito si Alex Idiosa and of course si Paraon. Kasama natin dito si Eugene at Bernie. Maraming salamat. Mga kasama natin dyan sa studio, Rap, and of course si Chris at siyempre si Races. Mga kasambahay, kasama natin yan ang UNTV Radio La Verdad 1350, si Adet, ayan. At ang ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo, mula sa Pilipinas at ulitin ko po sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga po sa inyo. Yung mga nagpapa-shoutout sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga po. Maraming salamat sa patuloy niyong panonood at pakikinig. Ako po, si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.